pwede ka magtimpla ng kape. Pwede kang utusan Pero yan ganun yung feeling eh, Pwede di ba? ka utusan sa bahay. Yun nga, pero hindi na natin makakagaling dahil magsisimula na ang game number 2. Makakabawi nga ba ang Liquid Echo? O makakalipad muli ang Falcons AP Bren? Sabi, saktong-sakto, parehong bubuyog, parehong Falcons lumilipad, pero yung form ng AP Bren or Falcons AP Bren na nakikita natin ngayon, napaka-agresibo. Pero ganun din, Liquid Echo, maaga-agang pagpapakita dito sa ating mid lane. Yun nga, nakikita rin at naririnig natin ang sigawan ng hive ng mga bees. By the way, gusto ko lang i-highlight, since current na galawan ng ating mga pro player, lalo sa Pilipinas, no, na hindi na rin nauuso yung early invade ng level 1. Ginagawa nila yung ginagawa ni Kyrie sa Onyx ID, na naging fanatic Onyx ID na rin, by the way. Yung pagkakita mo sa buff mo, nire-replica agad. Diba? Kasi sayang yung duration Sayang yung duration. It's a small detail, pero it helps you clear much faster compared to the normal jungling pattern. Oo nga, no? Kasi nagko-cooldown naman na kagad. Pero maganda yung sinabi mo, Midnight. No? Hindi na kasi nagmamatter. Pero ngayon! Grabe, maagang detonas welcome at maagang first blood para kay JP na gusto lang namang umalalay dito kay Benny Cutie. Ibang klase si Kyle TZ dito. Again, isa siya sa mga parte ng legend at ang anatomy na pinakahawakan niya dito ay ang puso ng mga kampiyon. Yeah, this is really, really big. Falcons AP Bren. Nag-start sa orange buff si Kyle TZ, so automatically yung jungling pattern niya is papunta sa gold lane. So, nagsubok naman kumuha ng river control dito yung Liquid Echo, pero nandoon yung numbers mula sa Falcons AP Bren, and they have enough time to go back to the mid lane, makapag-level 4 si Q, and dahil expert din naman yun nasa XP lane, hindi nila kailangan tulungan mag-clear si Flap TZ. Overall, very flawless early rotations mula sa Falcons AP Bren. Okay, aagahan kagad ni Few dito. Nandun yung Astral Echo, Flap. Pinipilit niya mag-level 4 para makatulong dito. Gulong mula kay Carl. Magsisimula na nga ba ang hatakan sa turtle na to? Oh, grabe, binagsak na maaga yung Eternal Guard, kaya parang hindi na tinatatanan si Sanji, pero ni-recall kasi merong nang gugulo na lapu-lapu na mukhang paparusahan agad-agad. Last Insanity to take down Sanford, pero Carl TZ will secure the turtle. Makaka-double kill na lang dito yung XP laner ng Falcons AP Bren, at hindi pa mabibigyan doon ng tuluyan si Ogwen, kaya mag-out na lang muna yata si Sanji and Carl TZ. Okay, ang daming bawasan dito pero aatras muna ang Liquid Echo. Pero si Sanji from downtown. Ito na, lumalabas na yung comfortability ng Liquid Echo. Falcons AP Bren, they did take that fight really, really well, even though Liquid Echo yung nakakuha ng turtle doon with a massive red 3 insertion mula kay Carl TZ. Oh, bottom lane. Uy, teka, nagbabarilan lang sila rito, ha? May mga konting barilan pero andito na ang Express! Naiwasan lahat mula bunggo hanggang Star Shatter! At buhay pa rin si Super Marco! Okay. Medyo maliit ang buhay niya dito. Hindi sumusuko si Kyle. Kailangan din rin yung Falcons AP Bren! Ayun, inabutan na ng Star Shatter, pero sabi nila, igupa rin natin si Carl TZ. Dadaan sa ilalim ng torre pero mamimisal. Expert pabalik! At makukuha pa rin ng Falcons AP Bren yung kill. Nagbago bigla ang tempo ng laban na ito. From the time na medyo tahimik, umarangkada kagad ang Falcons. Ito yung sinasabi natin kanina na even though nakikita natin yung Express, nakikita natin yung sistema, yung juggling and yung decision making ng Falcons AP Bren, like what we saw earlier in the turtle take, ginave up nila yung turtle para mag-turn dun sa hero, pinatay kagad nila si Sanford, and all players on the side of Falcons AP Bren play the same. Nandoon yung idea na okay, pwede nating laruin yung back shot, magandang dodge with a flicker mula kay Super Marco, tapos parang pinapakilig nila yung Liquid Echo. Ganun lagi nangyayari Kahapon pa natin nakikita doon yung mga attempts mula dito sa mga gold laners natin kay Benny Cutie at kay Super Marco. Now, few investing for the Necklace of Durance para nga naman manigate yung healing capability or yung regen capability ng mga heroes nila sa kabila. Ang kukunat ng mga heroes na nakikita natin. Tsaka kailangan mo masagot yung kahit clutch lang dito na motivational roar paminsan na kasagip buhay pa yun kapag nakakita na talaga tayo ng mga clashes. Pero right now, it seems like Falcons AP Bren naman ang mangunguna muli sa turtle, pero kinasta agad ang Minuan Fury. Pero si Sanji ang nakapag-secure ng ating ikalawang turtle. Talon mula kay JP rito at mukhang mananakap sila Few and Kyle. Tinusundan talaga dito si Kyle TZ, pero makakatakbo lang din naman. Sanford pumasok na rin with the bravest fighter, pero medyo na-cancel yata. Killing spree na para dito sa export ni Flap TZ. Oh no, ikalawang beses na pagpasok ni Sanford na hindi siya nakahampas. At ang ganda ng pinapakita dito ng Falcons AP Bren, ha? Yeah, yung again, yung turns,
yung attempt ng Liquid Echo talaga na foil. But you have to take note, there is a Novaria on the side of Liquid Echo. May late game factor dito si Sanji. And nakikita natin, again, yung comfort ng player sa hero na yun, tumatama yung mga snipes. Napakaganda lagi ng mga initiation dahil nandyan yung Astral Echo. Very, iconic dahil Echo sila. Bakit sa AP Bren? Ang mahirap kasi dito is you're facing a Parats carry against a Novaria. Ito yung nakakabati na parang gusto mo, nasa harap lang yung laban mo. Biglang may random na star shatter na tatama sa mukha mo. Kumbaga may variety eh. Kung hindi lang pwedeng harap eh, may mga likod din talaga na banat dito si Sanji. Pero sa kabilang panig naman si Few kasi, dalawa yung purpose niyang Eternal Guard eh. Minsan, pinang-box out. Nakita nga ako, pinang-kick-clear wave yan eh. Parang pinang-delay, tapos aalis siya dun. Yung mga mid laners natin, may kanya-kanya silang pagpapakita ng pag-angulo rin dito sa ating laban. Hindi lang pala si Super Marco using the most scope, yung may mga kakaibang angles na nagagawa throughout this match. Pati yung paghanap ni Sanji sa mga nasa likod at yung pag-angulo ng Eternal Guard ni Kapitan. Nagigets ko yun yung sinasabi ni Burrito na pinang-box yung Vexan. Si Pio kasi pagod na magpapogi yan eh. Una sa lahat, pogi na yan eh. Diba? Wala nang kailangan patunayan yan. Ang kailangan niya lang gawin niya yung trabaho niya, latag niya yung ulti niya pag kailangan, bagsakan niya yung mga tamang heroes, tapos tamang spell casting. Yan yung kinagandahan kay Kapitan Few. Very stable mage, trabaho lang, walang personalan. Walang personality. Imagine mo yan yung regular season, Nana nag-flicker hold ng minion wave. Ganun siya kapogi. Diba, maalala natin, ito kan si Few eh, normally. Siya lang yung nag-base lock eh, diba? Naalala mo ba yun? Siya yung Vexan ng ginawang Claude yung hero niya eh. Pinang-base lock. Wait lang ha, 7K yung buhay. Ay, pasok! Pumasok at kinulat na ni JP yung mga miyembro maging si Sanford nandoon sa likod. Kaya naman Carl Tizzy secures the turtle. Pero si Super Marco medyo free hit lang dito. Sanford ang unang mapapabagsak. Si Carl Tizzy rin tatakbo na papalayo. At Falcons AP Bren, makukuha doon si Sanford pero nasa Liquid Echo ang turtle. Yeah, ikatlong pagong para sa Liquid Echo. Namatay na naman si Sanford for the third time. And ito talaga yung pinabarnish ng Falcons AP Bren. Yeah, it goes in line with the keys to victory here ng Liquid Echo pero Super Marco sa may bottom lane. Grabe, pinagbababaril lang. Mahabol nga ba? Hindi na magla-like and pounce muna. Kalputlaw. Pero si Owen, napakakunat. At tinipe na nila under the turret. Siguraduhin tutumba. At si Super Marco ilalaban din yata pero binaril. One hit na lang. Hindi pa inabutan. Nandito na si Kyle Tizzy. Pumasok pa si Benny Cutie. At siya na nga ay mapapunish sa ilalim ng second tier turret. Inhuman play mula kay Ogwen. Flicker sa harap ng Baxia. Sinong gumagawa nun? Sabi niya, Carl, saan ka pupunta? Sinalubong eh, hinawakan yung kamay. Saan ka pupunta? Dito lang tayo. Grabe min, ngayon lang nakakita. Well, matagal na natin nakikita sa mga Filipino movies, yung taong nga pupunta sa harap ng bus. Tapos igagano'n yung kamay, oh. Grabe, yung nagiging laban na ito. But then again, nakita natin yung overextension ni Benny Cutie with a sliver of health mula dito kay Super Marco. Nabait din eh. Parang gusto mo kasing kunin yung second death of the season ni Super Marco dito. Kaso hindi talaga binibigay ni Super Marco basta-basta yung mga kills sa kanya. Alam mo, ayon nga dun sa anatomy of a legend ni Super Marco, bulletproof yan eh. Diba? Si Owen yung best niya eh. Diba? Nadadya naman doon yung umpog. Pero naumpog nga lang. Sino JP at Carl Tizzy dito yung medyo mapapag-isa din sa likod. Kaso yung Minoan Fury, napakaraming mananock up. Kaya naman si Sanford makukuha na si Owen. Pero si Super Marco bumiprit na naman. Grabe naman yung pwestuhan na yan. Si JP ang isusunod nila. Si Flap Tizzy rin grabe yung pang-zone doon sa likuran. Kaya naman nakuha ng Falcons AP Bren yung kill kay JP. Pero dalawa ang nawala sa side nila. Dalawa ang bagsak kasama yung Torre. Lord is up for grabs para sa Liquid Echo. Pwede nilang simulan to ha. 8 seconds pa bago mabuhay si Kyle. Ito na yung sinasabi natin kanina. It goes in line with the keys to victory here ng Liquid Echo. Take whatever shape or form it is. And sabi nila, kung macro yung nilalaban ng AP Bren or ng Falcons AP Bren, micro-microhin natin, daanin natin sa suntukan. Yeah, yun yung maganda at yun yung sabihin na natin na komportable talagang posisyon na meron ang komposisyon ng lineup dito ng Liquid Echo. And ngayon, hawak nila yung unang Lord. Kung titignan mo yung lineup ng Falcons AP Bren, kaya naman tumipensa eh. May mga clear wave din sila. Even Flap with 3-0 by 2 na KDA. Di ba? Kayang-kaya eh. Ang nagiging difference dito is yung commitment, yung willingness ng Liquid Echo na mauna. Kasi nung game number 1, hinintay nila buong game na gumawa ng balak ang Falcons AP Bren. This time around,
terms na natin. Yeah. Tayo magsisimula para at least ang nagre-react, hindi tayo. Yung Oo. Fagons AP Bren. Nagre-reflect din sa picks or sa heroes na bumubuo sa composition ng Liquid Echo yung ganoong klase ng kinakailangan playstyle na magmula sa kanilang kupunan. Literal na back siyang pasugod at Roger ito. So in terms of laning pa lang, kinakailangan na talaga yung ganoong klase ng aggro and hindi nila tayo dinisappoint pagdating doon sa particular na aspeto na yun. Nako, ngayon, tuloy-tuloy ang pagbasag ng Liquid Echo. Alam nila kung ano ang dapat nila gawin, pero isot pa ba? Ito na ba yung second death? Hindi pa din! Si Cartesi ay mabibitin ng isang pinggan at makakaligtas pa rin si Super Marco! Yeah, makakahinga siya sa ngayon, pero hindi pa tapos ang pagsugod at ang express na dala ng Liquid Echo. Hihinga muna sila, 2.6k gold lead. Sure ako may kinakabahan na sa ibang bansa. Pag nakaparod mo yung ganitong game, ang unang tanong na papasok sa isip mo, paano natin tatalunin to? Paano tayo lalaban dito? Pero again, going back, Liquid Echo, hawak na nila yung momentum this time around. Ito na yung express na hinaharap natin mula sa kanilang laruan. But of course, yung sistema, yung ginagawa nilang Lord Dance, actually hindi na nga Lord Dance eh. Nagta-turn na sila para nagkakaroon ng space si Cartesi maipasok yung retry. And again, yung willingness lang ni JP na, sige na, pwede na ako mamatay, mapagamit ako ng flicker, gamitin ko na maaga yung ult, para lang hindi makakontest yung Fagons AP Bren sa pagkuha ng mga neutral objective. But also keep in mind, Cartesi, for the longest time, ginagamit niya yung Detona's Welcome para i-dodge niya yung chain CC ng Liquid Echo. So nandun pa rin yung micromechanics na ginagamit natin for both sides. Well, hindi nakakapagtaka. Again, karamihan ng mga narito ngayon at napapanood natin ay parte ng nomination ng Alamat All-Star Team. Kaya talagang pang All-Star ang nakikita nating galawan ngayon. 27 seconds bago mabuhay yung Lord para magta-turn ata sila dito sa top lane. Let's see. Sobrang high level itong game na to. Parang 2,000 IQ ata. Oh, Kasi no. 200 IQ kada player. Quick match, di ba? Oo nga, no, dalawa. Ang galing mo, ha? May pagka-Sanford ka Mala doon. Sanford ka pala, eh. Human calculator eh. Again, ito ang aabangan natin, yung round 2 ng bakbakan dito sa Lord na ito. Oo. Yung actually, round 3 na nga eh. Diba? Rounds 1 and 2 nakuha ng Falcons, ng AP Bren and ng Liquid Echo ngayon. Pwedeng mag-matter ito kung sino ang makakakuha. Magkakaroon talaga ng malaking kalamangan. Oo, na kanina pa tayo nakakita ng panggugulat talaga. Ginugulat dito ng Liquid Echo ang mga team fights. Literal na turn kung turn ang kanilang ginagawa. Ngayon ay nakakalahati na rin yung Lord na kanilang medyo hinahawakan dito. Okay, so clear wave muna sa gitna. Magandang ginagawa dito pero 12k na lang yung buhay. JP? Lord na ito, Sanji JP? with National Echo. Ayun na nga yung panggugulat na sinasabi natin. Napakaraming mananakap dito. Complete na naman si Super Marco pero hinahanap talaga siya ni Sanford. May terrify doon kaso sina Ogwen. Kinakailangan muna mag-flicker out. Kasi si Cartesi nakababad na doon sa likod. At makaka-double kill pa si Bennett yung gamit yung Roger. Like ang hindi na muna si Super Marco. At si Flap TZ ay papatakasin nga ba? Onti na lang. Pero naiwasan pa! My goodness! Sanji, ang pinakamatapang na Novaria sa laban na ito. Oh my gosh, hindi ko maipaliwanag yung nakikita ko. Imagine mo, yung galawang Lilia, ginagawa ng Novaria 1v5 sa harap ng base ng Fagons AP Bren. And again, napakaganda nung checklist ng Liquid Echo. 10k, Lord HP, Lord Turn, Force Detona's Welcome, bitawan mo yung Lord, go for the chase. Yaan ang ginawa ng Liquid Echo. Bakit nakuha nila yung Lord na yon? Yeah, 4.8k gold lead. At yung sinasabi nila na, si Super Marco, bulletproof ba? Wala naman akong bullet. Yeah, pag form ako, pag naka-human form, may bullet ako. Pero kasi, pangalmot ang dala ni Belly Q dito. Kinalmot lang eh. Ano nga, parang medyo nawala na nga dun yung like and pounce animation kasi Ito na yung nagulat na lang tayo, nawala na rin si Super Marco eh. Ito na yung napapasigaw na si Burrito. Wala. Wala nang bala-bala. Bene Cutie, kumakalmot lang. Wala, kalmot naman talaga eh, di ba? Pero going back, dito sa laban na ito, no, itong mga world-class na mid laners na ating nakikita, Fiu and Sanji, kailangan sumalubong ng Falcons AP Bren. Didepensa muna dito ang Hive. Lord ay nasa may bandang ibaba. And si Sanford nandun sa taas, nagpo-pro lang. Marami-rami na ang na-reveal dito. Nababawasan na rin ang Firaga armor. Mababasag na nga yata, ilang bala na lang. At ayun na, wala na.
Na-depensahan naman ng Falcons AP Bren yung kanilang mga inhibitor turrets pero saglitan lang kasi pinagpatuloy ng Liquid Echo yung kanilang pagmamata doon sa torre sa baba. Okay. Grabe din yung ginagawa pang frontline ni JP dito. Nandoon yung kanyang potential to set, yung utility factor din, bakit hindi makaharap, hindi makapag-damage din yung Falcons AP Bren to be able to start a fight. Ginout natin yung first pick Minotaur kanina ng Liquid Echo, pero this time it is really showing the effect, the full effect of the hero on JP's hands. JP! Noon na or chatter doon sa likod sa RTZ pero pumasok na naman si JP at nag-attempt ng setup pero mapapapakan ng immortality at si Benny QT ay mamimissile expert din. Pumapasok na ang Falcons AP Bren at gusto nilang bumawi at si JP ay nakuha na nga nila. Umaarangkada na pero ang Liquid Echo tumatakbo na rin naman muna. Okay, naihinga ito ng Falcons AB Bren. Halos katiting na lang yung buhay ng top and mid turret. Aangat muna dito ang Hive. And ang Liquid Echo, ang Cavalry, iaatayin muna si JP. Mahaba-haba pa, 45 seconds pa para sa next na Lord. Sapat na window pa to para sa kanila, para mag-reset. Unfortunately, para mapasok din kasi ng Liquid Echo yung base na yun, kinailangan maglakad ni JP papasok and ginamit niya yung unang talon para maabot niya yung Barats. But unfortunately, the other 4 members of the side of Falcons AP Bren ay pumunta rin sa kanan. Kumbaga nag-disperse sila ng konti. Yeah. So nagkaroon ng hiwalay sa team fight. Medyo naging awkward yung laban for Liquid Echo kasi hindi nila sure kung sino yung i-burst nila. If they go on the Barats, may carry sila sa kanan na kailangan intindihin. If they go on the side, the right side, yung carry yung pupuntahan nila. X-Burg naman yung makakaharap nila. Wow, makikita mo kung paano ini-spam ni Sanji yung kanyang mga star shooter with 38% na hit rate. Well, kung titignan mo at iisipin, mataas-taas na rate na yan kasi hindi lang naman hero ang tinatarget niyan eh. Pinang-check niya rin ang bush yan eh, di ba? Oo, nahanapan niya ng mga impormasyon ang Falcons AP Bren and aalamin natin this time kung uulitin ng Liquid Echo no, yung kanilang paulit-ulit na ginagawang kwento kapag meron tayong objective take. Binabawasan muli nila yung Lord at pabababain nga ba nila ng mga 10k ulit sabay turn. Yun ang ating aabangan kasi 26k pa naman yung buhay ng Lord na ito. Open na nakasilip din. Flap as well. Hindi nila kailangan magpadali. Zoning out the members from Liquid Echo. Hindi nila kailangan magmadali. Again, Lord checklist. Naka-slow push yung kabilang lane. Hindi nila kailangan madaliin itong Lord na ito. Nagpakita si Pew. 4v5. Sa top lane. 4v5. JP, papasok na nga rin ba? At this time, Oh! unahan na ata sila dito. Ni Flappy Z. Naku, nandoon na sila Kyle TZ. Sino ang makakakuha ng Lord na ito dahil ang laban ay nagpapatuloy pa rin sa bypass mula kay Sanford. At si Kyle TZ Benny! ang makakakuha. Literal na binabaral pero yung bagyo sa gitna. Iba yata ang Benny! kanyang minamata. Diretso lang. Sabay habol mula kay Flap. Kaya naman titignan natin kasi kinakaya yata. Nasa Michael Mouse. Pero yung Tony rin natatapos sa buhay niya. Hihinga muna. Oh my gosh! Benny Cutie with an attempt. Bagyo play. Mula kay Benny. Napigilan dito ng Falcons and yung lightning retry na parte ng anatomy ni Kyle. Inagampanan niya. Shoutout sa ibang bansa. Welcome to MPL Philippines! Malamang lahat ng mga nanonood sa buong mundo ay napapakapit na sa kanilang mga inuupuan. Dahil ang Falcons AP Bren nagkaroon bigla ng turn. Sila naman ngayon ang susugod. Andun na lahat na-checklist na ng Liquid Echo. Pero ang hindi mo kasi ma-checklist yung pang-micro na ginagawa ng Falcons AP Bren, yung juggling sa kanilang mga heroes, yung mga last-second flickers mula kay Flaptizi, pati na rin kay Super Marco. And even si Flaptizi zoning out the Roger, hindi nakasali sa team fight. Si Benny Cutie doon. Pero he did go towards the mid lane para makapagtimpla ng bagyo. Unfortunately, nakaredy rin yung Falcons AP Bren. May mga nakatingin sa mapa. Yeah, makikita mo yung map presence talaga ng Falcons AP Bren and Team Liquid Echo. Andun yung attempt, andun yung sabihin natin na plano nila. Pero itong si Super Marco, specifically, ang buong kumula ng, specifically itong si Flap TZ, pinigilan niya ang bagyo. Uy, kahit nga nung Lord or objective take pa lang, nakita natin nung siya lang yung nahuli rin talaga doon ni JP.
hindi pa nila talagang nasulit yung Minoan Fury na yun kasi na last insanity niya lang din paalis paiwas, palapit pa kay Benny Cutie, so doon nagsimula yung kanyang paghihiwalay talaga rito. And yung maliliit lang na bagay na yun yung nakapagpabuelo, nakapagpalapit pa rito kay Kyle TZ talaga sa sinasabi mo na lightning fast retribution play na ginawa niya at that moment. So yung kaninang sobrang pumapabor na sitwasyon for Liquid Echo, ngayon pumapantay na maging in terms of gold. Conceal para sa kanya. Nandun yung flicker! Earth Shatter onward, pero sa likod si JB naman may pang sariling mga nahuli. Sabay free hit lang binabawasan na ni Benny Cutie, pero may Winter Truncheon play. Kaso naabot tuloy yung pinaka-damage dito ng Falcons APM si Super Marco. Sabay si Fiu na mamaalam na rin, triple kill para sa Bagyo. At galit na nga sila. Sanji, dinidikitan yung X-Board! Kailangan humabol dito. Flatty si makakatakas pa. Wala pa siya Pirago armor dito. And Sanji, gamit kagad niya ang Winter Truncheon! And Maniac! Unofficial Maniac, ladies and gentlemen, para kay Benny! Isang wipeout para sa Liquid Echo! At makakabawi sila sa lipad ng Falcons AB Bren! Kasalanan ni JB! Isang Minoan para makuha ang game number 2. What a game! Ladies and gentlemen, isang flicker stomp kasabay ng Minoan's Fury.